of natural resource na suspend or cancel. Kung hindi man si Sec Alvarez, Sec Defensor, Vice Defensor, and even Secretary Atienza. No? So yun ay nasuspend yung mineral production sharing agreement, no? Because of the position of the local governments. Ngayon, maaaring yan ay ma-resurrect na naman because of the Supreme Court decision. It could embolden yung mga mining companies to once again secure yung mga mining permit, i-revive nila yung kanilang mga plan yan. That can happen. Pero ano natin gagawin? No endorsement ng mga sanggunian, mga sanggunian will pass a resolution proposing hindi magbibigay ang mayor at ang governor concerned ng okulang permit o endorsement din. Diba? Para malaman ng DNR na wala itong approval or acceptability. And of course, sa Mining Act, nandun din, nakasaadon, yung free, prior, informed consent ng mga Mangyan communities o indigenous communities. So dapat, hindi rin magulat sa mga pangako ng mining companies sa ating IPs, ng mga development projects, di ba? Para hindi bigay yung FAIC. Sa panig ko naman, hindi ako executive, wala ako sa executive branch. Ako'y nasa legislative. Medyo limita, di ba gawa natin. But I think something, I filed a bill. One of the first bills I filed on June 30, yung House Bill number 140, declaring Mindoro Island sa mining free zone. Si Congressman Umali, and Congressman Tariela of Occidental Mindoro, and also acknowledge na ako ng presence ng ating kaibigan, si Brigadier Governor Ed Ganjanon, si Mayor Eric sa Abra de Ilog, kaming bahay natin yan, Abra de Ilog lang. Si Bong Tariela also will co-sponsor. So kami tatlong Congressman ng Mindoro Island ang principal sponsor sa House Bill 140, yung declaring Mindoro Island's mining free zone. Ang tanong, saklaw ba ito yung Supreme Court decision? Hindi. Kasi yung Supreme Court decision dealt only sa question of constitutionality of a provincial ordinance na Occidental Mindoro. Wala namang national law na involved sa kaso ito. Hindi pinag-uusapan. So yun ang issue sa kaso ito. Yung Occidental Mindoro versus Abusan Mining. Whether or not, sa local ordinance, passed by a provincial board, can supersede or can contradict a national law. Of course, ang sabi hindi pwede. Ultra vires yung ginawa ng Sangguniang Panlalawigan. Pero ang Kongreso na nagpasa ng Mining Act of 1995 has the plenary power to amend, repeal, modify, revise, or alter its own previous enactment. So itong bill na ito can be treated as an amendment, a modification dun sa Mining Act. Pinabayaan ng mining sa Pilipinas under the Mining Act. Pero sa bill na ito, pag pangalarin makapasa, considered as an exception. Exception sa mining law. Mining law is general law yan. Itong bill na ito, parang special ito, amending yung Mining Act. So, sana support ka ito. At alam ko, hindi madali ang laban. Kasi siyempre sa Kongreso natin mga pro-mining interest, Sa Senado, meron din. And I'm sure, pag nag-conduct na public hearing dito, iniimbita ng Committee on Natural Resources ng Kamara ang lahat ng mga sektor, whether anti-mining or pro-mining. So I expect, maraming pupunta, sana pumunta kayo, sana ibigay kayo ng committee para may kayo yung magsuporta sa bill. Sigurado, may invitation din yung mga pro-mining, yung mga walaya. But, kaya alam ko, mabigat ang laban. Dapat ipaglaban natin ang mabigat. Mabigat surrender, hindi pa tapos ang laban. Kung surrender na tayo. Dapat, this is the fight, dapat natin i-pursue. Worth fighting for ang bill na ito. Paglaban mo natin ito. Pero, meron yung reference kanina, bago pumunta rito, hindi ito ang first bill declaring Mindoro Island's mining free zone. Sa 18th Congress ng Congresswoman na Occidental Mindoro Province, our good friend,
Congresswoman Helen Saco, nag-file siya ng bill declaring Mindoro Islands of Mining Free Zone. Almost the same bill. No? Alam siguro natin ni Eric, ano? Almost the same bill. Yun yung House Bill 6082, sponsored by then Congresswoman Josephine Ramirez Saco. It was passed sa third reading ng 18th Congress at nakarating sa Senado. Kaya lang ang Senado, yun ang graveyard of progressive legislation emanating from the House. Laging gano'n yan. Baka i-continue naman yan, eh. Magkasabi sa ito. Baka isubo ko. Pero nakapil na, ano na yan. Kapag naman sa lang, kahit iba pa sa politika, ay nakala ko, laban na sila sa kanya, hindi ko lang sa siya. The benefit of Governor Dolor, the Senate has been the graveyard of progressive legislation emanating from the House of Representatives. Isa sa natulog sa Senado, yung bill ko, controversial hospital, pero walang problema. Usapan natin yan. Kahit na hindi tayo sa politika, let's talk as down. Usapan natin. Saka naman, tama din almost That's my boss. para sa Senado, ay hindi naman namatay. Mas marami pa kayo. Love you, Conquer yan. I consider him as a good friend. Although mas matanda ko sa kanya ng maraming taon. But yes, for my good. Anyway, masarap ako. So nakabigyan sa Senado, itong House Bill 6082. Nakabigyan sa Senado. So, and I was reviewing my records, itong House Bill 6082, declaring Mindoro Islands Mining Free Zone, sponsored by then Congresswoman Saco, ang voting sa third reading, 203 in favor, 0 against, with only one abstention. Di ba sila nag-abstain? So, na-surprise ako. Kasi ano pa sa House, yan di ba? May interest may dali. But the voting noong January or December 2021 ay 203 in favor. Okay? It was transmitted sa Senate January 18, 2022. Doon na yan, namatay sa Senado. So, I filed a bill sa 19th Congress ng Ubuho. Nakarating din ito sa Committee on Natural Resources. Dahil pasabit ng Committee on Natural Resources. Kaya lang, hindi nakarating ng plenary. Buti nga sa 18th Congress nakarating ng plenary pag-magawa ng third reading nakarating ng Senado. Sa 19th Congress, hindi nakarating. Ito ang problema. Half a year, yung chairman ng committee is nasakit, nag-leave, then eventually namatay, nagkaroon ng OIC. So, nagkaroon ng problema internally. Kaya, finalaman ito ng maaga yung June 30, na matutukan natin agad, hopefully, makalimutan ko sa committee, and we can invoke yung rule sa House kapag ang isang proposed bill ay di magbotohan na, no, itapas, wala ko sa nagdesisyonan, no? We hope. Magandang nagkakanta yung problema, no? Ang pagkakita ng Senado ng maaga. Kasi pag pagkakita ng Senado ng maaga, hindi aabotin ng 2028 election, which is presidential election na naman, ano? So, maaga na naman yung pagkakatsaw ng Kongreso. So, may sa panahon. So, yun lang, sinabi lang ito, kung ating ginagawa sa legislative side. Hindi po ako mag-issue ng permit, hindi rin ako mag-revoke ng permit, kasi hindi tayo executive, executive power. What I can do is aking sign sa site ng legislation, which is somewhat slow, no? Pero, paglaban natin, no? Ito na demokrasya eh. Hindi ba sa legislation eh, define mo, approve na bukas. Kailangan na yung mag-reversion. Because that is the essence sa isang democratic system. So, salamat.